Huminto ka sandali at makinig ng mabuti. Maaaring parang kabaliwan ang sasabihin ko, ngunit ito ay dalisay na katotohanan, lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa tagumpay ay mali. Hindi ito tungkol sa talento, hindi rin sa labis na pagtatrabaho, at tiyak na hindi sa pagkakaroon ng diploma. Lahat ay nagsisimula sa isang ideya. At ang simpleng ideyang iyon, kapag tunay na nauunawaan, ay siyang ginagamit lamang ng 1% ng mga tao sa buong mundo. Ang maliit na bahaging iyon ng sangkatauhan ang may kontrol sa halos lahat ng pera sa planeta. Sabihin mo sa akin, paano kung lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa pera ay isang kasinungalingan? Paano kung kaya mong baguhin ang lahat sa loob lamang ng ilang buwan? Alam mo, may isang bagay na bihirang napapansin ng karamihan, isang ideya ang kayang baguhin ang lahat. Hindi ako tumutukoy sa kahit anong ideya lamang, kundi sa ideyang dumarating na parang kidlat, ang sandaling may bumulong sa loob mo at nagsabing tama ito. Sa sandaling iyon, parang ibinibigay ng universo ang isang binhi sa iyong mga kamay, at kung ano ang gagawin mo rito ang magtatakda ng direksyon ng iyong buhay. Wala akong kahit ano noong una kong naunawaan ito. Wala akong diploma, koneksyon, o malinaw na plano. Nagtatrabaho ako sa mga trabahong nagpapababa ng loob ko. Araw-araw akong pagod, iniisip kung darating ba ang araw na magkakaroon ako ng mas mabuting buhay. Hanggang sa isang tao ang nagbigay sa akin ng aklat na Mag-isip at Yumaman ni Napoleon Hill. At paniwalaan mo, hindi mismong aklat ang nagbago sa akin, kundi ang ideyang nakapaloob dito, ang ideya na mababago ko ang resulta ng aking buhay kung babaguhin ko ang paraan ng aking pag-isip. Tumama iyon sa akin tulad ng kulog. Napagtanto kong hindi ang mundo ang kailangang magbago, ako mismo. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Nagpasya akong kumilos ng iba, at iyon ang nagtulak sa akin mula sa pagiging trabahador sa pabrika patungo sa pagkakaroon ng negosyo na kumita ng higit sa 5,700,000 piso sa unang taon. At nagsimula lamang ang lahat sa isang ideyang nakasulat sa isang pirasong papel. Pag-isipan mo, ilang kahangahangang ideya na ba ang dumaan sa isip mo? Ilang beses ka na bang nagplano magsimula ng isang proyekto, negosyo, o aklat, ngunit umatras bago pa man makapagsimula? Ilang beses mong pinaniwalaan ang mga salitang walang pera dyan? Ilang beses mong tinignan ang iyong pangarap at inisip na napakalaki nito para sa'yo? Ang karamihan sa mga tao ay hindi natatali dahil sa kakulangan ng pera, oras, o talento, kundi dahil hindi nila pinaniniwalaan na isang simpleng ideya lang ang kayang magbago ng lahat. Naalala ko pa ang unang pagkakataon kong magtrabaho bilang tagalinis. Isang palapag lang iyon, kapalit ng 1,700 piso bawat buwan. Walang karangyaan, ngunit noon pa man, tinitignan ko na ang trabahong iyon bilang pundasyon ng isang malaking hinaharap. Hindi ko nakikita ang sahig na nililinis ko, kundi ang kinabukasang itinatayo ko. Ang pananaw na iyon, ang ideyang iyon, ang nagtulak sa negosyo kong lumago at magbigay sa akin ng kalayaan sa pananalapi. Hindi dahil ako ay espesyal, kundi dahil hindi ko pinayagang mamatay ang ideya. Ang katotohanan ay lahat tayo ay binibigyan ng mga ideya. Dumarating ang mga ito kapag hindi mo inaasahan, sa ilalim ng shower, sa katahimikan, o sa gitna ng simpleng usapan. Ngunit ano ang karaniwang ginagawa ng mga tao? Hinahayaan nilang lumipad ito palayo. Iniisip nila, hindi pa tamang panahon, wala akong pera para dyan, o hindi ako sapat. Sa ganitong paraan, inilibing nila ang binhi bago pa man ito makapag-ugat. Ngunit ang mga ideya ay buhay. May enerhiya ang mga ito, may panginginig, may daloy. Kapag binaliwala mo ang isa, lilipad ito patungo sa ibang tao na naniniwala. Ilang beses mo na bang nakita ang isang tao na yumaman gamit ang ideyang dati mong naisip? Nangyayari ito dahil ang mga ideya ay hindi naghihintay sa mga nag-aalinlangan, lumilipat sila sa mga naniniwala. Isipin mo ngayon kung sa mismong sandaling ito ay magpasya kang bigyan ng pagkakataon ang isang ideyang paulit-ulit na bumabalik sa isip mo. Maaaring iyon ay negosyo, pagbabago ng karera, o pag-aaral ng bago. At kung sa halip na isipin kung ano ang maaaring magkamali, ituon mo ang pansin mo sa isang maliit na hakbang ngayon, isang tawag, isang sulat, isang pagsasaliksik, kahit ano. Gumagalaw ang universo kapag kumikilos ka. Nakita ko na itong mangyari sa akin at sa napakaraming tao sa buong karera ko. Isang magandang halimbawa ay si Walt Disney. Naisip niyang bumuo ng isang lugar kung saan maaaring magkasamang magsaya ang matatanda at mga bata, isang ideyang tinawanan ng marami.
Tinanggihan siya ng maraming ulit, ngunit pinanatili niyang buhay ang ideya. Ngayon, buong mundo ang saksi sa kapangyarihan ng isang ideya lamang. Ganoon din kay Thomas Edison, ilang ulit siyang pinagtawanan sa paniniwalang kayang niyang pagliwanagin ang mundo. Nabigo siya ng libo-libong beses, ngunit hindi niya pinatay ang ideya. Doon nakasalalay ang pagkakaiba ng mga nabibigo at nagtatagumpay, ang iba ay sumusuko sa ideya, ang iba naman ay nagiging mismong ideya. Ang isipan ng tao ay tulad ng masaganang lupa, kailangang alagaan kung ano ang itatanim mo. Kapag ipinanganak ang isang ideya, ito ay marupok, parang munting binhi. Kailangan itong alagaan sa pamamagitan ng pag-uulit, paniniwala, at aksyon. Kapag dinilig mo ito ng positibong pag-iisip, araw-araw na pagsisikap, at matatag na pananampalataya, ito ay lalaki at mamumunga. Nais kong pag-isipan mo ito, ano ang huling ideya na tunay na nagpasigla sa iyo, na nagpatibok ng puso mo ng mas mabilis? Naalala mo pa ba yon? Baka itinago mo na ito noon pa. Baka iniisip mong huli na ang lahat. Ngunit paano kung hindi? Paano kung ang ideyang iyon ang pintuan tungo sa susunod mong antas? Kumuha ka ng papel ngayon at isulat mo ito. Kahit pa parang kalokohan, kahit pa imposible. Isulat mo. Sapagkat ang simpleng hakbang ng paglabas ng ideya mula sa isip papunta sa papel ay ang unang hakbang upang maging totoo ito. Ginawa ko yon at mula noon, ang isip ko ay nagsimulang kumilos pabor sa akin. Nagbago ang focus, lumitaw ang mga pagkakataon, dumating ang mga tamang tao. At huwag kang magkakamali. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Isa itong batas ng kalikasan. Kapag inilaan mo ang iyong enerhiya sa isang bagay, nagsisimula kang umayon sa dalas nito. At ang universo ay tumutugon sa dalas, hindi sa mga salita. Iyan ang dahilan kung bakit ang 1% ng mga tao ay nabubuhay ng may kasaganaan. Hindi sila umaasa sa swerte, sila mismo ang lumilikha ng kanilang kapalaran. Kaya itanong mo sa iyong sarili, ilang ulit mo pang ililibing ang isang ideya bago mo mapagtanto na kasabay mong inilibing ang sarili mong kinabukasan? Hindi mo kailangang magkaroon ng perpektong plano o lahat ng sagot. Ang kailangan mo lamang ay sapat na paniniwala upang gawin ang unang hakbang. Ang ideya ang panimulang punto. Ang pagkilos ang gasolina. At ang pananampalataya ang apoy na nagpapatuloy hanggang sa makita mo ang bunga. Maraming tao ang tumitingin sa akin ngayon at iniisip na madali lang ang lahat, ngunit hindi iyon totoo. May mga gabi na nagduda ako, na gusto kong sumuko, na pakiramdam ko'y naliligaw ako. Ngunit tuwing bumabalik ako sa orihinal kong ideya, naaalala ko, iyon ang magtutulak sa akin pasulong. At hindi pa ito nabigo kailanman. Ang mga ideya ay tulad ng hangin, hindi mo sila nakikita, ngunit nararamdaman mo kapag dumadaan sila. At kung mayroon kang tapang upang sundan ang ihip nito, dadalhin ka nito sa mga lugar na hindi mo kailanman inakalang mararating mo. Sa loob ng maraming taon, naniwala ako na upang magtagumpay, kailangang maging sobrang talino, magtrabaho ng lampas sa lahat, isakripisyo ang pahinga, pamilya, at maging ang kapayapaan ng sarili. Lumaki akong pinaniniwalaang ang pera ay para lamang sa mga matatalino, sa mga nag-aral sa pinakamahusay na paaralan at may koneksyon sa tamang tao. Kaya ganoon din ako namuhay, naniniwalang kung pagbubutihan ko ng husto, darating din ang pagbabago. Ngunit gaano man ako kasipag, parang laging dumudulas sa aking mga palad ang pera. Pagod ako, dismayado, at nakakulong pa rin sa parehong katotohanan. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko na ang problema ay hindi ang aking pagsisikap, kundi ang paraan ng aking pag-isip. Karamihan sa mga tao ay naniniwala na kung mas mahirap kang magtrabaho, mas karapat-dapat kang kumita. Ngunit ang totoo, hindi nagbabayad ang mundo sa pagsisikap, nagbabayad ito sa halaga. At ang halaga ay nagsisimula sa kamalayan. Maaari kang magtrabaho ng 10 oras sa isang araw, mula Lunes hanggang Sabado, ngunit manatiling nakatali sa parehong siklo, dahil ang iyong isipan ay nakaprograma para sa kakulangan. Para itong pagtatangkang lagyan ng gasolina ang sasakyang may butas ang tangke, nauubos ang lakas mo, ngunit hindi ka makarating sa pupuntahan. Nakilala ko ang mga taong napakatalino, mga tunay na henyo, ngunit hirap pa ring magbayad ng mga bayarin. Gayon din, may mga simpleng tao, walang diploma, ngunit nakapagtatag ng malaking yaman. Napaisip ako, bakit ang ilan ay tila natural na naakit ang mga oportunidad, samantalang ang iba ay nagdurusa sa habambuhay na pakikibaka. Dumating sa akin ang sagot na parang malakas na hampas, ang tagumpay ay hindi nakasalalay sa katalinuhan, kundi sa paradigma.
Ang paradigma ay ang hanay ng paniniwala na humuhubog sa iyong asal. Karamihan sa mga tao ay namumuhay sa ilalim ng mga lumang paniniwala na minana nila na siyang humahadlang sa kanilang potensyal. Kung itinuro sa iyo na mahirap kitain ang pera, na ito ay para lamang sa kakaunti, na kailangang magdusa upang maging karapat-dapat, eksaktong iyon ang mararanasan mo. Maaari mong sabihin na gusto mong umunlad, ngunit kung sa loob mo ay may takot, pagkakasala, o paniniwala sa kakulangan, ang iyong isip na walang malay ay sisirain ang anumang pagbabago. Naranasan ko ito mismo. Naniwala ako na upang kumita ng higit, kailangan kong magtrabaho ng higit pa. Ngunit habang ginagawa ko iyon, lalo lamang akong napagod, dumami ang mga problema, at mas kaunti ang resulta. Hanggang sa isang araw, sa gitna ng labis na pagod, napagtanto ko, ang pisikal na pagsisikap ay hindi ang daan. Para itong paggawad laban sa agos. Kailangan kong ihanay ang aking isipan sa tamang ideya. At nang magawa ko iyon, nagsimulang dumaloy ang lahat. Madalas akong tanungin ng mga tao, ano ang ginawa mong kakaiba? At sinasagot ko, wala, nagsimula lang akong mag-isip sa ibang paraan. Tila napakasimple, ngunit iyon ang nagbabago ng lahat. Kapag binago mo ang paraan ng iyong pag-isip, iba rin ang nagiging tugon ng mundo sa iyo. Nagsisimula kang makakita ng mga oportunidad kung saan dati ay puro balakid. Naakit mo ang mga tao, ideya, at sitwasyong umaayon sa bagong dalas ng iyong kamalayan. May kakaibang bagay sa mga pag-aaral tungkol sa ugali ng tao at pera. Karamihan sa mga taong nananalo sa loto ay nauubos muli ang kanilang kayamanan sa loob ng ilang taon. Alam mo kung bakit? Dahil nagbago ang halaga ng pera, ngunit hindi ang paradigma. Ang isip na walang malay ay nakaprograma pa rin para sa kakulangan, kaya ginagawa nito ang lahat upang bumalik sa kalagayang itinuturing nitong normal. Ang kabaligtaran din ay totoo. May mga taong nawalan ng lahat, ngunit muling nakapagpatayo ng kayamanan, dahil sa loob nila, nakatanim ang paniniwala sa kasaganaan. Kaya ang tunay na tagumpay ay hindi kailanman nagmumula sa labas. Nagsisimula ito sa loob ng isipan. Naalala ko ang sandaling napagtanto kong nakakulong ako sa mga ideyang hindi naman talaga akin. Mga paniniwalang minana ko sa aking mga magulang, sa paaralan, at sa lipunan. Ang pera ay hindi tumutubo sa puno. Kung madali lang, lahat sana ay mayaman. Kailangan maghirap para maging karapat-dapat. Lahat ng mga ito ay parang totoong kasabihan, ngunit sa totoo lang, mga programang humahadlang sa akin. Ang araw na sinimulan kong questionin ang mga yon ay ang araw ding nagsimulang magbago ang aking buhay. Sinimulan kong pag-aralan ang mga taong matagumpay. Hindi sila mas matalino kaysa sa akin, ni mas masipag. Iba lamang silang mag-isip. Habang ang karamihan ay nagsasabing hindi ko kaya, sinasabi nila paano ko magagawa. Habang ang iba ay nagrereklamo sa kakulangan, sila naman ay nakatuon sa paglikha ng gusto nila. At ang pagbabagong iyon ng focus ang nagbabago ng lahat, dahil ang enerhiya ay sumusunod sa kung saan nakatuon ang atensyon. Isipin mo ito, ang iyong kalagayang pinansyal ngayon ay tumpak na refleksyon ng iyong paniniwala tungkol sa pera. Kung naniniwala kang ito ay kulang, gugugulin mo ang iyong buhay sa patunay niyon. Kapag naniwala kang ikaw ay sagana, magsisimula kang makakita ng mga senyales ng kasaganaan sa mga lugar na dati ay hindi mo napapansin. Hindi ito salamang ka, ito ay kamalayan. Kapag binago mo ang iyong dalas ng pag-isip, ang iyong isipan ay nagsisimulang makita ang mga pagkakataong dati ay tila hindi umiiral. Ito ay agham, hindi tsamba. May isang kamangha-manghang pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford na nagpapakita na ang mga taong may pag-isip na nakatuon sa paglago, yaong naniniwalang maaari silang matuto at umunlad, ay mas malamang na magtagumpay sa iba't ibang aspeto ng kanilang buhay. Ang isip ang humuhubog sa realidad. Ganito rin sa kayamanan, hindi ito tungkol sa swerte, kundi sa pananaw at pagprograma ng pag-isip. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan. Sa loob ng maraming taon, inakala kong sapat na ang pagiging matalino. Ngunit ang talino na walang kamalayan ay tulad ng mapa na walang direksyon. Maaaring alam mo ang lahat, ngunit kung sinasabi ng iyong paniniwala na, hindi ako karapat-dapat, walang usbong. Kailangan kong tanggapin na ang tagumpay ay isang panloob na estado bago ito maging panlabas na resulta. Kaya tatanungin kita ngayon, ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo tungkol sa pera? Sa tingin mo ba mahirap itong makuha? Na ito'y nakakasira ng pagkatao? Na ito'y para lamang sa ilan? Kung nasa loob mo ang mga paniniwalang iyon, sila ang nagtatakda ng hangganan ng iyong buhay pinansyal.
Ang unang hakbang tungo sa kalayaan ay questionin ang lahat ng itinuro sa'yo. Ang isipan ng tao ay parang thermostat. Kahit gaano karami ang iyong kinikita, palagi nitong sinusubukang ibalik ka sa antas na komportable. Kung nais mong itaas ang antas ng iyong buhay, kailangan mong iakma ang iyong mental na thermostat. Kailangang itaas mo ang init ng iyong paniniwala, ng iyong imahe, ng iyong panginginig. Dahil ang pera ay salamin lamang ng iyong panloob na kalagayan. At ito ang dahilan kung bakit halos lahat ng kayamanan sa mundo ay hawak ng 1% ng populasyon. Hindi iyon swerte. Hindi iyon pagkakataon. Ito ay kamalayan. Nauunawaan nila na ang panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng panloob na mundo. Habang 99% ng tao ay tumutugon lamang sa kung ano ang nakikita nila, ang 1% ay lumilikha ng gusto nilang makita. Maaari mong baguhin ang iyong kwento. Hindi mahalaga kung ilang taon ka na, anuman ang iyong pinag-aralan, o anuman ang nangyari sa iyong nakaraan. Wala sa mga iyon ang tunay na tumutukoy sa iyong kinabukasan. Ang tunay na sukatan ay kung ano ang pinaniniwalaan mong posible sa kasalukuyan. Dahil mula sa sandaling ito, maaari mong simulang baguhin ang iyong mga paniniwala. At kapag nangyari yon, nagbabago ang kulay ng buong mundo. Lahat ay nagsisimulang umagos, at saka mo maiintindihan na ang kayamanan ay hindi kailanman nasa labas, palagi itong nasa loob mo, matagal nang naghihintay na magising. Sa malaking bahagi ng aking buhay, ginugol ko ang panahon sa pagsisikap na mapasaya ang lahat. Nagtatrabaho ako ng walang humpay, ginagawa ang mga inaasahan ng iba, at gayon paman, sa tuwing ilalapat ko ang ulo ko sa unan sa gabi, may nararamdaman akong kakulangan na hindi ko maipaliwanag. Hindi ako tunay na nabubuhay, ako ay basta lamang umiiral sa ilalim ng mga inaasahan ng iba. At ang katotohanan ay, milyon-milyong tao ngayon ang nabubuhay sa ganitong paraan, humihinga, kumikilos, ngunit nakakulong sa isang hindi nakikitang bilangguan na tinatawag na paghingi ng pag-apruba. Hindi nila namamalayan, ngunit ito ay isa sa pinakamalaking magnanakaw ng kalayaan at kasaganaan. Naalala ko ang isang araw na hindi ko malilimutan. Nasa likuran ako ng isang at maingay na bulwagan, napapaligiran ng mga taong puno ng tiwala sa sarili, at ako'y lubos na nailang. Sa entablado, may isang lalaking nagsasalita nang may ganoong kumpiyansa na hawak niya ang pansin ng lahat. Pinagmamasdan ko siya at iniisip ko, kung kaya ko lamang magsalita tulad niya, kung mayroon akong ganoong tapang, magbabago ang lahat para sa akin. Ngunit sa kaloob-looban ko, ang naramdaman ko ay takot. Takot na magmukhang katawa-tawa, takot na husgahan, takot na ipakita kung sino talaga ako. At bigla niyang sinabi ang isang bagay na tumama diretsyo sa puso ko na parang kidlat, kung nais mong maging malaya, kailangan mong maging ikaw mismo. Ang pangungusap na iyon ay umalingaw sa aking isip sa loob ng maraming araw. Para bang may nagbukas ng ilaw sa madilim na silid. Napagtanto ko noon na halos buong buhay ko ay ginugol ko sa pagtangkang magkasya sa mga hulmang ginawa ng ibang tao, mga hulmang walang kinalaman sa tunay kong pagkatao. Isinuot ko ang mga maskara para tanggapin ako, sinasabi ko ang mga salitang inaakala kong gusto nilang marinig, at pinapaliit ko ang sarili ko upang hindi ako makaistorbo. Sa proseso ng pagtangkang maging taong gusto ng iba, nakalimutan kong maging ako. Nagsisimula ito ng maaga. Bilang mga bata, tinuturuan tayong humingi ng pag-apruba. Ginagawa natin ang gusto ng ating mga magulang, sinusunod ang hinihingi ng mga guro, at tinatanggap ang mga inaasahan ng lipunan. Hindi natin namamalayan, dinadala natin ang takot na yon sa pagtanda, sa ating mga relasyon, sa trabaho, at sa bawat pasyang ginagawa. Kadalasan, hindi pinipili ng mga tao kung ano ang gusto nila, pinipili nila kung ano ang ligtas, kung ano ang katanggap-tanggap. At ang tinatawag na kaligtasang iyon ay walang pinagkaiba sa isang gintong bilangguan. Ngunit alam mo ba kung ano ang kabayaran nito? Ang pagiging karaniwan. Kapag nabubuhay ka upang pasayahin ng iba, hindi mo kailanman matutuklasan kung ano talaga ang nagpapasigla sa iyo. Hindi mo makikita ang iyong layunin. Maaaring makamit mo pa ang tinatawag nilang tagumpay, ngunit palaging may kulang dahil hindi iyon ang iyong tagumpay, kundi ang tagumpay na gusto ng iba para sa iyo. Ganito ako nabuhay sa loob ng maraming taon. Natatakot akong ipakita ang sarili ko, natatakot sa kritisismo, natatakot na mabigo. At dahil doon, nanatili akong maliit. Akala ko noon na yon ang pagiging mapagpakumbaba, ngunit sa totoo, ako pala'y nagtatago. Ang tunay na kababaang loob ay hindi ang pagliit ng sarili,
ito ay ang pagkilala sa iyong lakas nang hindi kailangang patunayan ito sa sinuman. Ang araw na tumigil ako sa pagtatangkang pasayahin ang mundo ay ang araw na nagsimula akong mabuhay. Ang araw na yun din ang nagturo sa akin na mas kaunti ang sakit ng pagtanggi mula sa mga taong hindi mo tunay na sarili kaysa sa pagtanggap mula sa mga taong pinapaniwalaan mong ikaw ay iba. At doon nagsimulang dumating ang pera, ang mga pagkakataon, at ang kalayaan. Dahil ang kasaganaan ay hindi umaagos patungo sa mga taong natatakot, ito ay dumadaloy lamang sa mga may tapang na maging totoo sa kanilang sarili. Ang malaking katotohanan ay mas maraming tao ang napipigilan ng takot sa pagtanggi kaysa ng kakulangan sa pera. Araw-araw, napakaraming ideya ang namamatay dahil may isang taong natakot sa kung ano ang isipin ng iba. Ilang karera na ang iniwan dahil may nagsabing kabaliwan yan. Ilang relasyon ang pinipilit panatilihin dahil sa takot na mag-isa. Ang mundo ay punong mga taong isinuko ang sariling mga pangarap para lang mapanatili ang pag-apruba ng mga taong ni hindi na sila naalala. Naalala ko noong unang beses kong nagpasyang magsalita sa harap ng publiko. Lubos akong natakot. Pawis ang mga palad ko, nanginginig ang boses, at ang tibok ng puso ko ay parang lalabas sa dibdib. Tinitigan ko ang sarili ko sa salamin at halos matawa sa sobrang kaba. Ngunit may boses sa loob ko na nagsasabing, kailangan mong gawin ito. Kaya ginawa ko. Sa simula, napakahirap. Nabubulol ako, parang hihimatayin, ngunit nagpatuloy ako. At alam mo kung ano ang nangyari. Walang tumawa. Walang humusga. Sa halip, nakita kong may mga taong tumugon sa mga sinasabi ko. Sa sandaling yon, napagtanto ko na may halaga ang boses ko, hindi dahil perpekto ito, kundi dahil totoo ito. Nagsisimula ang kalayaan kapag nauunawaan mong wala kang utang na ipaliwanag sa sinuman maliban sa sarili mong katotohanan. Husgahan ka man ng mga tao, gagawin pa rin nila yon. Kung magiging matapang ka, tatawagin kang mayabang. Kung magiging tahimik ka, sasabihin nilang mahina ka. Kaya bakit mo pagugugulin ang lakas mo sa pagpapasaya sa mga taong hindi kailanman mauunawaan ang paglalakbay mo? Hindi maaaring maging malaya ang isang taong umaasa sa pag-apruba ng iba. Isipin mo ito, ang takot na mahatulan ay isa lamang ilusyon. Abala ang mga tao sa sarili nilang mga takot kaya bihira silang tumuon sa iyo. Nakikita lang nila kung ano ang ipinararating mo at kung ipapakita mong may kumpiyansa ka. Kahit may kaba sa loob, makikita ka ng mundo bilang isang matatag na tao. Ang pagiging totoo ay may puwersang magnetiko, ito ay humihila ng mga pagkakataon, tao, at sitwasyon na kaayon ng enerhiya mo. Ngayon, kapag lumingon ako sa nakaraan, nakikita kong nagsimula ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ko noong tumigil akong magpanggap at nagsimulang maging ako. Maging ako, walang maskara, walang dahilan, walang takot. Hindi ako nawalan ng mga tao, lumayo lang ang mga hindi tugma sa tunay kong pagkatao. At sa halip nila, dumating ang mga bagong tao, ideya, at pagkakataon na nagdala sa akin sa mas mataas na antas. Maikli ang buhay para gugulin sa katahimikan ng hiya at sa bigat ng paghahangad ng pag-apruba. Kapag pinili mong maging totoo, baka may maiinis, ngunit marami ang mahihikayat. Dahil nakahahawa ang tapang. Kapag namuhay ka ayon sa sarili mong katotohanan, binibigyan mo rin ng pahintulot ang iba na gawin yon. Kaya kung may bahagi ng buhay mo na pakiramdam mo ay nakakulong ka, marahil sa trabaho, sa relasyon, o sa sarili mong isipan, tanungin mo ang sarili mo ng tapat, ano ang gagawin ko kung hindi ako takot sa paghuhusga ng kahit sino? Ang sagot mo roon ang magiging mapa ng iyong kalayaan. At kapag ginawa mo ang unang hakbang, mararamdaman mo ang isang pambihirang bagay, ang ginhawang maging ikaw sa wakas. Totoo, masakit ang pagtanggi sa simula, pero ang pagtanggi mo sa sarili ay tuluyang sumisira. Habang patuloy mong isinasabuhay ang buhay na itinugma mo sa mundo ng iba, mananatiling masyado kang maliit para magkasya sa sarili mong mundo. Ang tanging paraan para maging malaya ay mabuhay ng may integridad, pagkakaisa ng iniisip, nararamdaman, at ginagawa. Kapag nagtugma ang tatlong ito, ang enerhiya ng buhay ay dumadaloy ng walang sagabal. Doon nagsisimula ang mahika. Dahil ang kasaganaan, kagalakan, pag-ibig, at pera na katumba sa Pilipinas ng humigit kumulang 5,000 piso, ay dumarating lamang kapag ang iyong kaluluwa ay nasa dalas ng katotohanan. Lahat ng peke ay tinatanggihan ng universo. Lahat ng totoo ay inaanyayahan nito. Kaya't ang tanong ngayon ay hindi na sino ang dapat mong pasayahin, kundi sino ang kailangan mong tigilan sa pagpapasaya para maging malaya. Kapag dumating ang sagot, sundan mo ito ng hindi lumilingon.
Dahil nagsisimula lamang ang buhay na ninanais mo kapag tumigil ka sa paghingi ng pahintulot para mabuhay ito. Ang pagdududa ay ang tahimik na magnanakaw ng mga pangarap, higit pa kaysa sa anumang krisis, hadlang, o kakulangan sa pagkakataon. Hindi ito dumarating bigla, dahan-dahan itong sumisingit, gaya ng banayad na tinig na bumubulong sa tainga mo. Paano kung hindi ito gumana? Paano kung mabigo ka? Paano kung pagtawanan ka nila? Kapag matagal mong pinakinggan ang tinig na yon, unti-unti mong pinaniniwalaan na ito ay iyo. Pero hindi ito iyo. Ang tinig na iyon ay alingawngaw ng mga nakaraang karanasan, ng mga opinyon ng iba, at ng mga pagkakataong sinubukan mo, ngunit hindi nagtagumpay. Ang pagdududa ay salamin ng iyong nakaraan, hindi ng iyong kakayahan. Marami akong taon na naging bihag ng tinig na iyon. Sa mga pagpupulong, nananahimik ako kahit may magagandang ideya dahil natatakot akong husgahan. Iniiwasan ko ang mga pagkakataon dahil iniisip kong hindi pa ako handa. Takot akong magpahayag, magkamali at mapansin. At ang pinakamasakit, alam kong sa kaibuturan ko, kaya ko pang higit pa, pero hinila ako pababa ng pagdududa. Parang may nakapreno sa takbo ng buhay ko. Naalala ko noong madalas akong dumalo sa mga talakayan ng isang taong labis kong iginagalang, si Earl Nightingale. Madalas niyang sabihin ang isang kaisipang tuluyang nagbago ng pananaw ko sa mundo. Karamihan sa mga tao ay minamaliit kung ano ang kaya nilang gawin, at sa kung anong dahilan, naniniwala silang ang iba ay kayang gawin ang hindi nila kaya. Noong una ko itong narinig, naisip ko, tama yon pero hindi para sa akin. Akala ko, tinutukoy niya ang ibang tao, yaong mas magaling, mas handa, mas matalino. Hanggang sa isang araw, napagtanto ko na ako mismo ang tinutukoy niya. Noon, ako mismo ang halimbawa ng isang taong patuloy na minamaliit ang sariling kakayahan at labis na pinahahalagahan ang lakas ng iba. Nang maisip ko yon, parang isang malakas na kuryenteng tumama sa akin. Ang pagdududa ay parang kulungang walang bakal, tila malaya ka, ngunit sa tuwing susubukan mong lumampas sa iyong limitasyon, hinihila ka nitong pabalik. Ilang ulit ka nang nagnais magsimula ng isang bagay ngunit umurong bago pa man makilos. Ilang beses ka nang nagkaroon ng maningning na ideya, ngunit agad mo itong ibinaon sa isipang gaya ng, hindi ako sapat, hindi pa tamang oras, o sino ba ako para gawin ito? Ganyan kumilos ang pagdududa, pinapaniwala ka nitong ito ay pag-ingat, ngunit sa katunayan ito ay takot lamang na nagbihis ng ibang anyo. Noong nagpasya akong buksan ang una kong negosyo, wala akong alam sa larangang iyon. Wala akong karanasan, wala ring teknikal na kaalaman, tanging matinding kagustuhan lang ang meron ako. At syempre, dumating ang pagdududa na parang bagyong walang tigil. Naririnig ko pa sa isip ko ang tinig na nagsasabing, wala kang alam dyan, siguradong mabibigo ka. Ngunit alam mo ba ang ginawa ko? Sinabi ko pa rin ang Ginawa ko ito kahit may takot, kahit puno ng alinlangan at kawalang katiyakan. At iyon ang naging pinakamagandang desisyon sa buong buhay ko. Dahil bawat pagkakamaling nagawa ko, unti-unting pinatay ang pagdududa sa akin. Ang pagdududa ay hindi nawawala bago kumilos, nawawala lamang ito kapag nagsimula kang kumilos. Ang mga matagumpay na tao ay hindi iyong mga walang pagdududa, kundi iyong mga kumikilos sa kabila nito. Iyan ang tunay na pagkakaiba sa pagitan ng mga lumilikha at ng mga naghihintay. Dahil ang paghihintay ay komportableng kulungan, ngunit ang pagkilos ay tunay na kalayaan. Bawat hakbang mong ginagawa patungo sa iyong layunin ay isang mensaheng ipinapadala mo sa sansinukob na nagsasabing, naniniwala ako. At palaging tumutugon ang universo sa paniniwalang iyan, matatag at walang pag-aalinlangan. Ngunit may isang bitag sa isip na mas mapanganib pa kaysa sa kabiguan, ang pagiging perpeksyonista. Sinasabi mo sa sarili mo na hindi ka pa handa, na kailangan mo pa ng dagdag na kaalaman, oras, o tapang. Ngunit ang salitang tsipa na iyan, hindi kailanman dumarating. Laging may dahilan ang pagdududa para panatilihin kang nakatigil. Eksperto ang isip ng tao sa paggawa ng mga dahilan upang umiwas sa hindi komportableng sitwasyon. Pero doon mismo, sa hindi komportable, nagsisimula ang pagbabago. Walang pag-unlad sa lupain ng katiyakan. Naalala ko pa ang unang pagkakataon na nagpasya akong magsalita sa harap ng malaking madla. Nakakatakot iyon. Pawis ang aking mga palad, mabilis ang tibok ng puso, at ilang ulit kong naisip na umatras. Ngunit may boses sa loob ko na nagsabi, kung hindi mo ito gagawin ngayon, tatakasan mo ito habang buhay. Kaya umakyat ako sa entablado. At nang magsimula akong magsalita, may nagbago sa loob ko.
Sa unay nanginginig ang boses ko, pero sa bawat salitang lumalabas, unti-unti akong napapalaya. Sa huli, nagpalakpakan ng mga tao, ang ilan ay napaluha. Doon ko naunawaan, ang takot na pumipigil sa akin ay hindi totoo. Mukha lamang itong totoo dahil pinaniwalaan ko ito. Ganyan ang ginagawa ng pagdududa, gumagawa ito ng mga halimaw sa iyong isipan at pinapaglaban ka sa mga kalabang hindi naman umiiral. At habang abala kang lumalaban sa mga multong iyon, dumadaan ang buhay, lumilipas ang mga pagkakataon, at ang oras ay unti-unting nauubos. Hanggang sa isang araw, mapagtatanto mong ang tunay na halaga ng pagdududa ay hindi ang mga bagay na hindi mo nagawa, kundi ang taong hindi mo naging dahilan nito. Ipinapakita ng mga pag-aaral na 85 bahagdan ng mga alalahanin ng tao ay hindi kailanman nagiging totoo. Ibig sabihin, karamihan sa mga takot na nagpaparalisa sa atin ay pawang ilusyon lamang. At gayon paman, hinahayaan nating ang mga ilusyon na iyon ang magtakda ng ating kapalaran. Ang pagdududa ay isang pagpili, hindi sinasadya, ngunit pagpili pa rin. At ang lunas dito ay pagkilos. Kaya nais kong anyayahan kang subukan ang isang bagay, simple ngunit makapangyarihan. Sa loob ng susunod na 7 araw, pumili ng isang bagay na matagal mo nang iniiwasan dahil sa takot. Maaaring ito ay pakikipag-usap sa isang tao, paghingi ng pagkakataon, pagsisimula ng proyekto, pagpo-post ng isang ideya, o paggawa ng hakbang na nakakatakot. Gawin mo ito kahit nanginginig ka. Sa unang araw, ito ang pinakamahirap. Sa ikalawa, magdadalawang isip ka ngunit mas kakaunti ang takot. Sa ikatlo, mararamdaman mong may pagbabago. Sa ikaapat, magsisimulang manahimik ang isip. At sa ikapito, mapapansin mong humina na ang kapangyarihan ng pagdududa. Dahil ang takot ay hindi nawawala kapag iniiwasan mo, nawawala ito kapag hinaharap mo. Natutuhan ko, matapos ang mahabang panahon, na ang pagdududa ay kabayaran ng paglago. Sa tuwing lumalawak ang iyong pananaw, dumarating ito upang subukin kung tunay kang naniniwala sa iyong sinasabi. Ngunit kapag nalampasan mo na ang pagsubok na iyon, gantimpala ng universo ang kaliwanagan, tiwala, at mga bagong landas. Ang pagdududa ay hindi kaaway, ito ay palatandaan na malapit ka nang lagpasan ang sarili mong hangganan. Kaya ngayon, kapag may bagay na nakakatakot, alam ko na, ito ang senyales na nasa tamang direksyon ako. Ang takot ay ang huling bantay bago makamit ang kalayaan. At kapag nalampasan mo ito, matutuklasan mong ang buhay na matagal mong minimithi ay nandoon lang, sa kabilang panig ng pagdududa. Isipin mo ngayon, ano ang mga bagay na hindi mo nagawa nitong mga nagdaang buwan dahil sa kawalang katiyakan? Ilang pinto na ang hindi mo binuksan dahil sa takot sa maaaring mangyari? At higit sa lahat, ano ang mga nawala sa iyo dahil dito? Isulat mo ito, titigan sa mga mata ang pagdududa, at sabihin sa sarili mong sa pagkakataong ito, magiging iba na. Maaari mong patuloy na pakainin ang takot, o maaari mong simulan itong patayin, isang hakbang ng tapang sa bawat araw. Dahil ang katotohanan ay malinaw, ang pagdududa ay may kapangyarihan lamang sa mga nananatiling walang dalaw. At sa mismong sandaling magpasya kang kumilos, kahit may takot, doon nauunawaan ng universo na handa ka na. At kapag handa ka na, nagsisimulang mangyari ang lahat. Tandaan mo, lahat ay nagsisimula at nagtatapos sa iyong isipan. Ang ideyang pinipili mong paniwalaan at inuulit araw-araw ang siyang magpapasya kung ikaw ay kabilang sa 99 na bahagdan na tumutugon lamang o sa isang bahagdan na lumilikha. Iyan ang pinakamahalagang punto ng mensaheng ito, nagiging ikaw ang iyong iniisip, inuulit, at pinaniniwalaan. At kung nais mong umangat pa sa iyong paglalakbay ng karunungan, ang susunod na video na makikita mo sa iyong screen ang magtuturo sa iyo kung paano maging isang bahagdan na mas mabuti kaysa sa ikaw ngayon. Maraming salamat sa paggamit ng iyong oras upang mamuhunan sa sariling pagbabago. Hinihintay kita sa susunod na video.